Sa gitna ng burol ni Lolo Isko, nagkaroon ng mabigat na pag-uusap sina Cairo, Kale, at Nick tungkol sa tunay na nangyari sa loob ng ICU. Doon nila inamin na ginawa nila ni Nick at Cairo ang lahat para maibalik si Lolo Isko. Ngunit sa huling sandali, si Lolo Isko mismo ang tumanggi. Alam niya ang magiging kabayaran ng kanyang pagbabalik, kukunin ang buhay ng isa sa kanyang mga apo. Kaya kahit masakit para sa kanya ang iwan ng pamilya, pinili niyang tanggapin ang sariling wakas kaysa may isa na namang batang mawalan ng buhay dahil sa kanya. Ano nangyari sa ICU? Ginawa niyo ba? O Kyle, kaso si Lolo Isko na ang tumanggi kasi isa sa atin ang kabayaran. Ang harsh naman. Sabi ng lolo niyo, tutal matanda na naman daw siya kaya siya nagparaya. Si Lola Marina lang ang inaalala ko. Sobrang sakit para kay Lola Marina ang nangyari. Dito muna ako, Dad. Sasamahan ko muna si Lola Marina. Pwedeng ako din pa. Sige, bantayan niyo muna si Lola Marina. Ikaw, Kael, huwag ka masyadong makulit ha. Aliwin mo si Lola Marina para gumaan ang pakiramdam niya. May ba ako, nalaman niyo ba kung sino ang sumunog ng bahay nila, Lola? May nakakita, nagibangan niyo daw ang isang lalaki kahawig ni Mang Pedring. Si Emiliano. Samantala, hindi mapigilan ni Lola Marina ang sarili habang nakatitig sa kabaong ni Lolo Isko. Hindi pa rin niya matanggap na tuluyan ang nawala ang taong naging kabiyak niya sa loob ng napakaraming taon. Bawat sulok ng kanilang bahay at bawat alaalang iniwan ni Lolo Isko ay muling bumabalik sa kanyang isipan, masasayang sandali, hirap na sabay nilang nalampasan, at pagmamahalang kailanman ay hindi naglaho. Masakit man balikan ang lahat, sinabi ni Lola Marina na maswerte pa rin siya dahil sa buong buhay niya, siya ang minahal at piniling pakasalan ni Lolo Isko. Mimiss ko mga pang-asar mo, mga pangungulit mo, paglalambing mo. Sige, pahinga ka na, huwag kang mag-alala sa akin. Hayaan mo, magkikita naman tayo at magkakasama muli, Isko. Ang gwapo pa din ng asawa ko, mabait, pamasipag, maunawain at matulungin. Yan ang nagustuhan ko sa'yo, Isko. Kakayanin ko to mag-isa para sa'yo at para sa mga apo natin, Isko. Basta lagi mo ako gagabayan, ha? Ikumusta mo ako sa anak natin ngayon, magkasama na kayo. Salamat at ako ang minahal mo, Isko, napakaswerte ko. Pagkalipas ng ilang linggo matapos mailibing si Lolo Isko, pansamantalang doon muna tumira sina Kale at Cairo upang samahan si Lola Marina. Isang hapon, kararating lang ni Cairo galing palengke matapos siyang utusan ni Lola Marina na bumili ng mga sangkap para sa lulutuin nilang ulam. Ngunit pagpasok niya sa kusina, napansin niyang wala roon si Lola Marina. Biglang naging tahimik ang buong bahay, dahilan para mapahinto si Cairo at mapalingon sa paligid na tila may hinahanap. Nasaan kaya mga ito? Puntahan ko na lang si Lola sa kwarto niya. Dahil sa matagal na pananahimik ng bahay, nagpasya sina Kale at Cairo na puntahan si Lola Marina sa kanyang silid. Ngunit pagdating nila sa harap ng pinto, kahit ilang beses silang kumatok at paulit-ulit na tawagin ang kanyang pangalan, walang anumang tugon na narinig mula sa loob ng kwarto. Unti-unting nabalot ng kaba ang magkapatid habang nagkakatinginan sa isa't isa. Saan ka ba nagpunta, Kael? Sabi ko sa'yo, bantayan mo si Lola. Inutusan ako ni Lola para bumili ng mantika, dyan lang naman ako sa tindahan. Lola! Buksan niyo po ang pinto, kami po ito ni Kael. Lola! Tara na po, magluluto na po tayo. Dahil patuloy na walang sagot mula kay Lola Marina, napilitan sina Kale at Cairo na piliting buksan at sirain ang pinto ng kanyang silid. Laking gulat ng magkapatid nang bumungad sa kanila si Lola Marina na nakahandusay sa sahig, walang malay at hindi man lamang gumagalaw. Agad silang nataranta at dali-daling isinugod si Lola Marina sa pinakamalapit na ospital habang nanginginig sa takot at pag-aalala. Lola! Lola, gising po! Lola, gising po kayo, Lola! Napakabilis ng mga pangyayari, hindi pa man tuluyang naghihilom ang sakit mula sa pagkawala ni Lolo Isko. Agad namang sumunod si Lola Marina, walang makapagsabi kung ano talaga ang nangyari o kung bakit ganoon kabilis siyang nanghina matapos mawala ang kanyang kabiyak. Ngunit para sa ilan, tila ba hindi na kinaya ni Lola Marina ang mabuhay nang wala si Lolo Isko, na para bang sinundo na rin siya nito upang muli silang magsama saan man sila dalhin ng tadhana. Lola, Lolo, gabayan niyo pa rin po ako. Sobrang hirap nung nawala kayo. Mamimiss ko po yung mga lutong ulam niyo, Lola Marina. Lola. Anak, tara umuwi na tayo, maggagabi na. Kuya, uwi na tayo. Lumipas ang mga taon at unti-unti nang natutunang tanggapin ni Cairo at Kale ang pagkawala ni Lolo Isko at Lola Marina. Kahit nananatili ang lungkot at pangungulila, nagawa rin nilang magpatuloy sa buhay dala ang mga alaala ng 2 taong naging gabay at sandigan nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling nag-cruise ang landas ni Cairo at Amor,
ang babaeng minsang minahal niya ng buong puso. Ngunit kasabay ng muling pagkikita ay ang pagbabalik ng masasakit na alaala, lalo na ang panahong itinaboy niya si Amor dahil sa isang hindi inaasahang sitwasyon na sumire sa kanilang dalawa. Amor, ikaw ba yan? Kumusta ka na? Maganda ka pa rin. Salamat. Kanina galing na ako sa puntod ni Lolo. Bilis ng panahon, parang kailan lang sila nawala. Mabilis talaga. Para kanino yung mga dala mong bulaklak? Para sa papa ko. Sa papa mo? Wala na din siya? Kaya pala hindi na siya nagpapakita sa amin na wala siya na hindi namin alam. Pupuntahan ko lang siya bago ako umalis. Umalis? Bakit saan ka pupunta? Pupunta na ako ng US. Doon kasi kami kakasal ng fiancé ko. Nauna na si mama umalis last month. Mag-asawa ka na. 2 taon na kami, kaya pumayag na ako magpakasal sa kanya. Next week nang alis ko. Congrats, sana maging maligaya kayo at maging masaya ka na sa kanya. Mauna na ako, masaya kong nakita kita uli. Pagkatapos ng muli nilang pagkikita, sunod-sunod na bumalik sa alaala ni Cairo ang masasaya nilang pinagsamahan ni Amor, mga panahong puno ng saya, pangarap, at pagmamahalan na minsan niyang inakalang hindi magwawakas. Ngunit kasabay ng pagbabalik ng mga alaala ay ang sakit na matagal niyang pilit tinatago. Masakit para kay Cairo na marinig mismo mula kay Amor na may iba na itong minamahal. Pakiramdam niya'y unti-unting nadurog ang kanyang puso habang pilit niyang tinatanggap na hindi na siya ang taong mahal nito ngayon. Parang hindi ko pa rin matanggap na wala na si Lolo Isko at Lola Marina. Hindi ako sanay sa bago kong buhay. Hindi ako sanay na wala sila Lola. Ang sakit talaga. Di ko alam kung ano ang magiging buhay ko sa poder ng mga magulang ko pero hindi ito ang nakasanayan ko. Lola, Lolo, salamat po sa lahat ng pagmamahal na ibinigay ninyo. Nakaka-move on ako kay Amor. Tapos nagkita pa kami kanina. Masakit pala na malaman na may mahal ka ng iba, Amor. Sorry kung kailangan kitang itaboy. Hindi ko kasi alam kung mapapabuti ba ako dito o hindi. Sana lumigaya kayo ng fiancé mo. Sana mahalin ka niya at huwag kanyang sasaktan. Maswerte ang lalaking mapapangasawa mo. Pero kailangan kong tanggapin na wala na tayong pag-asa pa kahit na kailan. Mahal na mahal pa rin kita, Amor. Ikaw lang ang minahal ko ng tunay. Alam ko marami nang nagbago at isa doon ang damdamin mo para sa akin. Unang gabi na kumpleto silang muling nagkasalo sa hapagkainan, masaya at tila natupad na rin ang matagal ng pangarap ni Rosal na makasama si Cairo sa isang payapang hapunan. Dahil dito, masigasig siyang naghanda at nagluto ng mga espesyal na pagkain na puno ng pagmamahal at pag-aalaga, ngunit sa kabila ng saya ng paligid, nananatiling tahimik at malungkot si Cairo, kahit kasama niya si Rosal sa mesa, hindi pa rin maikubli ang bigat na nasa kanyang dibdib, na para bang may kulang pa rin sa kabila ng mga ngiting pilit niyang ipinapakita. Anak Cairo, kain na Mama Rosal mo nagluto niyan. Kumain ka na baka magutom ka. Broken-hearted yan mag-asawa na kasi si Ate Amor. Si Amor mag-aasawa? Parang hindi totoo yan. Ang daldal mo talaga, Kael. Bakit totoo naman ha? Feeling ko hindi totoo ang sinasabi niya. Kumain na tayo bago lumamig. Salamat sa pagkain. Ang gabing iyon na tila isang payapang hapunan ay pinagsaluhan ni Rosal at Nick, isang sandaling puno ng saya at katahimikan, parang muling nabuo ang isang pamilyang matagal ng wasak. Sa paningin ng iba, ito ay simula ng panibagong kabanata, isang tahanang unti-unting bumabalik sa dating sigla. Ngunit sa kabila ng ngiti at pagkakabuo ng hapag, ramdam pa rin ni Cairo na may kakaiba. Parang may hindi sinasabi, may bahaging sadyang itinatago sa likod ng mga masisiglang ngiti. May bigat sa bawat tinginan ni Rosal at Nick na tila may kasunduang hindi dapat malaman ng lahat. Hindi malinaw kung sino ang may lihim, si Nick ba na tila may bigat sa kanyang katahimikan, o si Rosal na kahit masaya ay may lungkot sa kanyang mga mata. Pero isang bagay ang sigurado, ang pagkakabuo ng kanilang pamilya ay hindi lang simpleng tadhana, may pinanggalingang pangyayari na pilit nilang tinatago para manatiling buo ang lahat.